Ay, hello po. Sagutin ko lang yung mga comment regarding sa credit card utang. Una po yung isa, hindi ko na i-mention yung mga pangalan. Etong isa is stress na daw siya kasi nasa collection na yung account niya. Lahat po ng account natin mapupunta sa collection po or third party agent or kasi po binibenta na yung mga account natin ng mga bangko. Sila na yung mga nag-hold ng mga account natin. Kaya sila yung porsigidong maningil sa atin. Kaya wag po kayong mag-alala dahil lahat ng account natin, especially kapag hindi na po nakakabayad tayo, is mapupunta po sa third party agent po talaga. At sila po yung porsigido at maniningil ng sobra-sobra. Kasi po yan ay nabili nila sa mababang halaga nga. Kaya kung masisingil nila tayo, is yun, nagiging jackpot sila. At yung iba nagbibigay ng consideration, nagbibigay ng amnesty. Yung iba kong card, kung makikita niya po dyan, may mga card ako nabayaran na. Tapos na. Yung iba, nabigyan ako maliit lang na amnesty. Yung iba, malaki. Yung iba, halos wala talaga. Ito naman po, good day madam. Meron din akong account na umabot sa maximum credit limit. Kaya nabayaran ko lang minimum amount. So, di na po nababawasan. Sobrang stress na ako. Ano po ang maganda kong gawin? Nangangayayat na nga ako kakaisip. Ito po, ganyan din po ang ginagawa ko noon. Lagi ako nagmi-minimum. Diyan po sila masaya. Basta po nakakapag-minimum po tayo, ay paldong-paldo po sila. Kasi yung po minimum is hindi po talaga siya mababawas. Yun po ay pinakang tubo lang. Kaya hanggat nakakapag-minimum po tayo, hindi po yung binibitiwan ng bangko. Kasi kumikita po sila doon sa minimum na ibinabayad natin. Kaya hanggat maaari po, mas maganda po or much better po na i-stop na po yung payment. Huwag na po mag-minimum kasi hindi nga po siya maleles sa pinakang total amount. Tubo lang po siya napupunta, kaya baliwala po yung minimum. Much better po na totally stop na lang po yung payment para mag-alok na po sila ng payment arrangement ng kabuuang utang. Yun nga lang yung magiging possibility is makakat na yung card. Pero at least hindi na siya tutubo na tutubo. Kumbaga may fixed monthly interest. For example, minsan kasi 1%. Tapos yung total amount mo, meron nagbibigay, may mga bangko kasi na, kagaya ng HSBC, ang ganda ng offer. May video ko nun. Makikita niyo napakaganda ng binigay na offer nila. Walang naging tubo na bawasan pa. Tapos binigyan nila ako ng fixed monthly. Kaya ayun, natapos ko na siya. Hina-heart ko po yung mga sinasabi ko po dito. Or nababasa ko na po. Tapos, eto po, kumusta yung Metrobank? Ma'am, kumusta na Metrobank credit card po? Sa ngayon po, hindi pa rin po ako nakikipag-usap sa kanila. Tinatawagan po nila ako, hindi po ako nakikipag-usap. Hinahayaan ko lang po sila kasi wala pa ako, hindi pa ako ready. Inaantay ko kasi sila na magbigay ng pinakamababang, kahit one-time payment, basta pinakamababang payment since nasa third-party agent na nga yung account ko sa Metrobank. Nag-aantay lang ako sa kanila. Demand letter, yes, meron. Tawag, hindi na ako nasagot. Demand letter is, hindi ko lang, hinahayaan ko lang. Magpadala sila, tinatanggap ko, hinahayaan ko lang. Tinitignan ko na lang kung ano yung magiging next move nila. Ito naman, hi ma'am, saan po pwede ma-PM po sa inyo? Need your advice po. Hello po, yung mga gusto po mag-PM, pasensya na po, hindi ko rin po talaga lahat na re-replyan. Wait lang po. Hindi ko rin po lahat na re-replyan. Kasi po ako'y busy, dalaw po yung aking maliit na inaasikaso. Pero may nagpipm po sa akin sa Mami Jonet po na shop. Yung page ko, hindi ko po talaga nare-replyan lahat. Pinipilit ko pong replyan, kaya lang talagang sobrang busy po kasi. Ito naman po, Mami, sabi po sa akin, padadalhan daw po ako ng sulat ng barangay at kailangan daw po ako magpakita doon. Lagi po nilang panako dyan, dadala ng letter, tapos patatawag sa barangay. Hindi po yan totoo. Isa po yan sa pananakot nila. Usual na po nilang ginagamit yan. Wala pong, kung ipatawag kayo, di humarap lang po kayo. Hanapan nyo sila ng legal papers po. Yung papel na nagpapatunay na meron kayo utang. Hanapan nyo po sila, wala silang ipapakita. Believe me. Sa akin, ang dami rin ganyan, pero wala naman pong nagpatawag. Puro panakot lang.
eto naman pong isa, tumawag din sila sa akin, sabi padadalan ako ng letter ng barangay at dapat daw mag-appear ako doon. Paano gagawin ko? Hindi po totoo yun. Hindi po totoong tatawag kayo sa barangay kasi wala pong pakialam ang barangay sa utang na individual. Especially credit card po. Tumawag sila sa akin, sabi padadalan ako ng letter. Ay, nasagot ko na pala yan. Mga hinaheart ko na po yung mga nasasagot ko. Kumusta na po? Ano po latest update sa Metrobank session niya? Yun nga po, wala pa rin po. Nag-aantay po ako ng offer ng at least one-time payment na mababa. Bibigyan nila ako ng discount. Pero syempre, panay ang tawag. Hindi mo na ako nakikipag-coordinate kasi wala pa rin naman silang ino-offer na maganda kasi ang gusto lang nila is makakasingil sila ng sobrang laki pa. Kung ipatawag ako sa korte, much better doon na lang ako haharap. Tapos, eto naman. Magandang araw po. May utang din po ako sa credit card, 500 na po. Natulala ako kung saan ko kukunin ang pambayad. Ang tanong ko lang, ma'am, totoo ba nasasampad daw nila ako ng estapa? Nakapail na daw ang estapas para sa akin sa Manila. Andito naman ako sa Cebu. Ma'am, or sir, kung sino ka man. Ang estapa po, pag yan po ang sinabi sa inyo, ay sabihin niyo lang po ay go ahead. Hindi po yan totoo. Dati po nilang pananakot yan, hanggang ngayon po ay ginagamit pa rin po nila. Pero yan po ay walang katibayan. Dahil ang estapa po ay kapag po tayo ay nanloko. Pero yung utang lang po is hindi po siya magiging estapa. Civil case po. Which is hindi po nag-a-appear sa NBI. Eto naman, morning ma'am, may utang po ako sa bank, 1M, wala po akong pambayad, makukulong po ba ako? Hindi po. Hindi po kayo makukulong dahil may utang po kayo na 1M. Hindi po kayo makukulong. Please. Teka lang po. Please. Kuya. Tapos, eto naman po. Parang tinuruan mo kung paano masama ang mga utangera, wag matakot. Paano naman yung nagpautang, di ba? Actually, ako po may mga pautang din. May mga pautang din po kami. Yun nga po yung isinampat ko namin sa small claim. Yun nga po nakakalungkot, hindi rin po sila nagbayad. Kaya wag po kayo magsalita. Dahil malamang po ang bawat may utang po sa credit card ay may kanya-kanya po pinagdaanan. Hindi ko po tinuturuan na hindi magbayad. Ang sinasabi ko lang po is makipag-coordinate or much better po na i-grab nila yung amnesty program. Kalimitan po may amnesty program. Especially East-West. Napaka-generous po nila magbigay ng amnesty. Kaya yun po yung inaantay for sure ng mga may utang. Hindi po dahil ayaw magbayad ng mga utangera. Hindi po ganon. Lahat po ay gustong magbayad. Kaya nga po nai-stress kasi nag-iisip kung paano magbabayad. Ito naman po. Paano kung 1.2 million ang hindi magbayaran? Actually, yung mga nabasa ko po, may mga nagbabasa-basa rin po kasi ako. Mas higit pa po dyan. Meron pong 6 million, 10 million. Wala pong nangyari. Nag-aantay na lang din sila. Kaya lang kasi kung kahit naman i-korte nila, kung wala ka talagang ipambabayad, wala rin naman pong magagawa. Ang gagawin lang nila is mag-aantay po talaga sila. 1.2 million ang principal na utang ko sa BPI, nagbayad pa lang na 7 months. Pwede ba hindi magbayad? Actually, ang BPI po, based po sa aking experience at sa mga nabasa ko po, is talagang nag-dedemanda sila. Pero dahil nga po ito ay utang lang, ang magiging ano lang po is civil case. Ngayon, kahit naman po humarap kayo sa korte or hindi kayo humarap sa korte, kung wala po kayo pambayad, wala rin po sila magagawa, kundi mag-antay po kung kailan po may kakayahang magbayad. Ganun lang po siya. Pero yun nga po, ang BPI, RCBC, may mga bank na talagang nagdedemanda. Talaga pong nagdedemanda sila. Tapos, eto, Mami, please advise po, may CCDEF, 1 Metrobank, 3 RCBC, I have sent PM. Do-double check ko po yung mga PM ha, pero hindi ko po talaga maipapangako na isa-isang masagot. Pero gagawan ko po ng video, yung bawat comment. Binabasa ko po ngayon. Ma'am, paano po kung talagang malaki yung cash loan ko at sinamahan pa ng mga interest? Okay lang ba na? Says ako, kasi po, since June po, puro minimum lang ako. Yun nga po, kagaya na sinabi ko,
much better po na mag-stop na po kung minimum lang po yung ibabayad. Mas maganda po na ipunin nyo na lang po yung pang minimum nyo para at least pag nag-alak po sila na one-time payment na may amnesty program or may malaking less, mas i-grab nyo na po yun. Ako din hindi pa nakakabayad ulit sa home credit kasi hindi hinakita ko kaya di ko mabayaran. Regarding po sa home credit, pasensya na po, wala po akong experience at wala po akong idea, pero still ganun din naman po yan, mananakot kasi mapupunta rin po sa third party agent yung mga utang-utang na home credit. Pero hindi po ako sure kasi wala akong idea sa home credit po. Baon pa rin minimum lagi binabayaran ko. Grabe, kagipitan lagi. Talaga pong nakakagipit, lalo na po kapag ang ating pong binabayaran ay minimum lang dahil yun nga po ay hindi naleles sa ating kabuuang utang, kundi yun po ay napupunta lang sa tubo. Kaya much better po mag-stop na lang po ng pagbabayad ng minimum. Hintayin nyo na lang po na mag-alok sila ng amnesty or one-time payment po or kahit installment na tingin nyo po ay kaya nyo. Pero yun nga po, kagaya ng paulit-ulit ko sinasabi, kung hindi po kaya, wag pong makikipag-agreement sa kahit na anong installment. Mga kautang, ano ginagawa nyo pag nasa small claim na utang nyo, hindi pinupuntahan ba o hindi? Magandang tanong po. Kung nasa small claim na po, kasi po ako may experience na nag-small claim, pero hindi ako yung pina-small claim. Kami yung nagpa-small claim, so kami po yung nagsampa. Based po sa aming experience, ang nasunod po yung may utang. Sasabihin lang magde-demand yung piskal, magagalit, ganito yung utang mo, sabi dun sa may utang sa amin. Pero sinabi niya, ganito lang yung kaya ko. So, walang magagawa kami. Mag-aantay lang kami. Kaya tingin ko ganun lang din po. Halimbawa, mag-demand po sila na, ganito, bayaran nyo ng 5,000 a month. So, nandun, kung harap kayo doon, sasabihin nyo lang, pasensya na po, hindi ko po kaya 5,000. Based lang sa akin na much better po na humarap para at least alam nyo yung pag-uusapan. Alam nyo kung magkano i-demand nilang monthly. Pero kung talagang wala pa rin na maipagbabayad, pwede rin namang hindi humarap, yun nga lang, meron silang ipapadala sa yung letter na, kasi yun po ay within the day meron ng ano yung fiscal kung ano yung napag-usapan. Pero still, ganun pa rin po. Maniningil pa rin po sila. Paniningil lang po yun. Wala pong kahit na anong mangyayari, hindi ka makukulong pag nasa small claim. Magkakaroon lang kayo doon ng kasunduan, black and white. Syempre, mas maganda na sa kaharap yung fiscal kung magkano yung monthly na ibabayad mo. Pero pwedeng hindi puntahan, pero para sa akin mas magandang puntahan para at least makatawad ka sa monthly na ibibigay sa'yo at saka hingan mo sila ng statement ng kabuang utang kung bakit naging ganong utang at itanggi mo kung wala silang maipakita. Isabihin mo kung magkano lang talaga yung tanda mo na utang mo. Kanina po ako makikipag-usap about sa payment agreement, sa bangko ba or sa third party agent. Kasi po, kalimitan po talaga pag nasa third party agent na, sa third party agent na po talaga. Kahit po tumawag tayo sa bangko, ituturo pa rin po tayo kung sino may hawak ng account natin. Yan po ay nangyari sa akin. Tumawag ako sa bangko, binigay lang din ako doon sa third party agent, kinuha yung number ko, tumawag sa akin third party agent. Tapos, nagde-demand, bayaran mo agad, ganyan-ganyan. Wala akong pambayad. Sinabi ko, sige po, bahala po kayo, wala po talaga akong pambayad sa ngayon. Puro text-text lang. Ano po ang pwede gawin sa mga demand letter na yan? Saan po ba ako makikipag-usap about sa payment agreement? Sa bangko po ba or sa third party collection? Kung sino na po yung may kapit ng account. Kasi kahit po, try nyo pa rin po tumawag sa bangko para at least ma-check nyo po. Kasi merong bangko na nagkakaroon ng konsiderasyon na sila yung nagbibigay ng amnesty. May mga ganun pong bangko, kagaya nga po ng East West. Yun ang kalimitan kong nababasa. Yung isa 200K, after 5 years, inalok na lang siya 10K to close the account. Siyempre, ginarab na niya. 10K na lang. Pero, try nyo tumawag muna sa bangko, tapos sasabihin naman nila sa inyo kung sino may kapit ng account nyo, kung saan nila naibenta. Tapos kukunin yung number nyo, yung third party agent at tatawag sa inyo. Hello po ma'am, pwede po ba mahingi FB nyo para lang po sa ilang katanungan? Hingi po din advice. Mami Jonet Shop po yung sa page ko po. Kaya lang hindi ko nga po nabubuksan lahat ng chat po doon kasi po ako po busy po talaga. Hello ma'am, tanong ko lang kasi nagamit ko credit card dito sa Qatar kaya lang hindi ko nabayaran full bill man ko.
minimum due lang binabayad ko. Magkakaproblema po ba ako dito if gusto ko bayaran installment? Hindi po. Ano po ba yung credit card nyo? Yung sa Pilipinas po or yung dyan po sa Qatar? Kung sa Pilipinas po, hindi po. As long as nagbabayad po kayo, kagaya nyo, nagbabayad po kayo ng minimum amount. Hindi po kayo magkakaproblema. Ma'am, ask ko lang, may sisi po ako sa dalawang bank na hindi na ko na nabayaran. Pero may sisi ako sa ibang bank at good standing naman po. Wala pong mako-close po ba yung account ko, outstanding balance, or pag expired po yung good standing ko, marirenew po ba? Based po sa experience ko, yes po. May 3 po akong good pa po na credit card na expired na po. Pinadalan pa rin po nila ako, which is RCBC po. Pinadala nila ako yung East West ko, ma-expired sa 2024. Yung dalawang RCBC ko, yes po. Nagpadala pa po yung isa nga po, hindi ko na inactivate. Kaya lang, lagi nila akong tinatawagan to activate na po. Hindi po magkakaroon ng problema kung good payer po kayo sa ibang bangko. Hindi po yun madadamay. Ma'am, depressed na po ako sa problema ko sa utang sisi. Pero di ko naman po sinasadya. Nagka-problema lang po sa pakikinig na lang po sa inyo. Nakakahinga ko kahit papaano. Nakikinig sa inyo para sa may kakampi. Hi sir, kung alam nyo lang lahat yan ay pinagdaanan ko na po. Kaya ako po ay nagsishare kung ano po yung aking naranasan dahil hanggat maaari para po magkaroon po kayo ng idea na at hindi na po maranasan ng iba yung ginawa ko po kasi sobra akong napraning at natakot noon sa third party agent which is mali po pala. Kaya wag nyo na po akong gayahin. Mami, paano po? Nag-comment siya dito sa may final demand letter. Final demand letter still nagde-demand lang sila na bayaran natin yung utang natin sa ganitong date. Kung hindi, makipag-coordinate tayo sa ganitong number. Kalimitan, ganyan lang naman po nilalaman yan eh. Kung wala po ibang babayad, kung ayaw po natin makipag-coordinate, edi wala po silang magagawa. Tapos sila lang po yung tatawag ng tatawag. Hanggang sa mapagod sila, pag napagod po, ibebenta na po ulit yan sa different third-party agent. Tapos sila naman po yung magpupursiging maningil. Pag hindi pa rin po tayo nasingil, ibebenta po ulit nila yan sa ibang third-party agent. Ganun lang po siya, paulit-ulit. Hello po ma'am, ask ko po kasi may loan po ako sa BPI kaso nasa collection agency na po. Bali yung collection agency po, na-void na po yung agreement namin. Tapos nasa RGS na siya. Nag-text na po, wala na binigay kung magkano babayaran ko. Sabi, need lang mag-pay. Di ko naman alam kasi binigay na agreement. Ay, RGS, yan po ang kumapit ng BPI ko. Wala pa akong masyadong experience ng time na yon. Wala akong idea sa third-party collection na yan. Pero binigyan nila ako ng split type payment ko. 2 buwan ko mabayaran. Binigyan nila ako, 100 plus yung bill ko doon. Binigyan nila ako ng 80,000. Babayaran ko for 2 months. Kaya yun nga po, may video rin po ako regarding sa BPI kung paano yung ginawa ko. Paki-check na lang po. Pero yan ang kumapit ng account ko. Paiyak ang kumuha ng certification dyan pero kinulit ko sila at awa ng Diyos binigay nila. Thank you ma'am, super stressed din ako kasi yung bank na sa third party din, lalo't buntis ako. Ma'am, kung kayo po ay buntis, please, wag po kayo magpaka-stress. Hayaan nyo lang po, intindihin po muna yung daily needs po. Wag pong magpaka-stress, lalo po't buntis po kayo. Unahin po muna yung baby, tsaka po yung kalusugan nyo. Hello ma'am, pwede po kayo makausap para magkaroon ng katahimikan na stress ko po. Hanggat maaari po, gustong-gusto ko po lahat kayong sagutan, kaya lang po hindi ko po talaga maisa-isa lahat ng PM sa akin kasi po ako busy po talaga at may 2 po akong maliit na inaasikaso ngayon. Ma'am Janet, salamat ha, nakahinga ako ng maluwag kahit papaano. Laking tulong talaga sa amin. Di nakabayad sa credit card. God bless ma'am. God bless din po, kagaya po ng sinasabi ko, tuloy lang po ang buhay, wag po tayo magpaka-stress dahil ganito po talaga. Sa una matatakot tayo. Lahat po yan ay naranasan ko na kagaya ng sinasabi ko. Panoorin niyo po yung mga video ko regarding sa utang sa credit card kung paano ko hinarap isa-isa ang bawat problema. At ngayon po nakalihinga na po ako. Good day ma'am, ask ko lang po, yung credit limit is 35 at naubos po yun. Hindi na nakapag-payment. Ngayon nasa collection agency account. Sa tingin niyo po ba magkano aabutin sa loob ng 8 years? Ma'am, kung hindi naman po kayo kinokontak, dahil 8 years na po, ay hayaan niyo lang po. Hayaan niyo lang po. Hayaan nyo lang po yung kontakin po nila kayo. Dahil sila po yung kukontak sa inyo. Pero kung willing to pay naman po kayo, pwede po kayong tumawag sa bank to check po. Pero much better po na hintayin nyo po na sila yung tumawag sa inyo. Kasi baka po bigyan na kayo ng sobrang babang amnesty para po at least yung 35K is mabayaran na lang
baka hinga na lang kayo na magkano, 5,000. Hindi po ako sure ha, nagbibigay lang po ako ng mga idea. Kasi 8 years na po siya eh. Hayaan nyo lang po, wag na po kayo magpaka-stress. Hintayin nyo na lang po na sila yung tumawag. Mga Benjonet, paano po malalaman ito totoo po na may small claim para makaharap po sa korte? Pag po may small claim, may ipapadala po sa inyo makapal po na envelope. Nasa brown envelope po, makapal po siya. Tapos nakalagay po sa baba yung contact number, account number. Account number po ng card natin. Doon po malalaman, basta makapal po siya, hindi po basta envelope lang na demand letter na ipinapakita. Hindi po siya ganun. Mas makapal po yung ipapadala kapag small claim na po. Need ko ba lumipat ng bahay kasi pinupuntahan ako ngayon ng mga collection agency credit card. Thank you, sana po masagot. Kung ako po sa inyo, wag po kayong lumipat. Hayaan nyo lang po sila. Ngayon, ang sabihin nyo lang po sa kanila, pasensya na po, hindi po ako komportabling kausap kayo. Tawagan nyo na lang, tatawag na lang po ako. Wala naman po sila magagawa kung ayaw nyo silang harapin. Kung hinaharas po kayo, ay pwede po kayo ang magpabarangay. Pero yung lilipat po is wag po kayong lilipat para hindi po kayo ma-prone. Mas lalo po kayo makakasuhan kapag po lumipat po kayo na hindi po kayo nagpaalam sa kanila. Tama po yung sinabi ng isang comment, harapin mo lang, sabihin mo lang na wala ka talagang pambayad pa sa ngayon. Kasi wala naman sila magagawa eh. Pag nga po tumawag kayo ng polis, sabihin nyo na nanggugulo sila, scam yan. Sila pa po huhulihin. Ma'am, paano po kaya ang gagawin kung dyan po sa Dubai may utang sa credit card at sa ang agency po pwede lumapit? Kasi po nawala ng work pamangkin ko, kaya lumobo na halaga. Ngayon nagka-work na ulit pero di na niya kaya ang bayaran, ang laki interest. Regarding po sa credit card, sa Dubai, sa totoo lang po, may mga kaibigan po ako na umutang sa credit card sa Dubai. Tapos po, umuwi na po sila ng Pilipinas. Nag-for good na po sila dito. So, may iniwan po sila mga utang doon. Alam ko po, ang magiging is blacklisted ka lang doon. Or kapag tumawid ka doon, sinubukan mong pumunta ulit doon, makikita nila sa immigration pa lang, mahuhulihin ka na, kukulong ka na. Pero yung regarding sa payment, parang hindi naman po yata nakakarating ng Pilipinas. Or ipapasa rin sa third party agent dito sa Pilipinas. Pero kung wala pa rin po pambayad, wala rin naman po magagawa kasi utang pa rin po yun sa credit card. Same lang po. Mag-aaral ay ito. Wait lang po. Tapos, eto po, sa customer service lang na po ako tatawag, ma'am, about sa pwede ko ipakiusap until unti-unti ako makabayad. Yes po, pwede po kayong tumawag sa customer service kung saan bangko po kayo may utang para po at least malaman nyo po or kung pwede po kayo humingi ng payment agreement. Again, kung yung bibigay po sa inyong payment agreement is hindi nyo po kakayanin, please wag po kayong makipag-comply. Baka po lalong magka-problema. 11 years ago nakalipas, imposible na ba kabalik kahit tourist. Yung pagpunta po pala sa Dubai. Yes, pwede po yun. As long as makakalusot po sa immigration dito sa Pilipinas. Siningit ko lang. Kasi yung Pilipinas is, ito lang naman sa atin mahigpit. Ma'am, paano pag hindi ko po sinasagot, minsan text and call, email nila? Same po tayo, ma'am. Hindi ko rin po sinasagot. Wala naman po nagiging problema. Mangungulit at mangungulit. Sa akin, ibang third party agent ay may kapit ng account ko sa Metrobank. Good day, ma'am. Hingi lang po ako ng advice sa inyo. Credit card owner po ako. Ngayon, hindi ko na inaasahan nagka-problema ako sa pabayad. Lumaki ang babayaran ko, umabot ng 28K. Kaso, hindi ko naman kayang bayaran. Isang bigla. Pwede i-apply for credit card amnesty program. Ma'am, 28K, so, kumbaga maliit pa po. Maliit pa yung 28K sa kautang ng iba na nakakarami. Pero mas maganda since in good faith po kayo, tawag na lang po kayo sa customer service, tapos bibigyan po nila kayo ng payment agreement po, or pili po kayo ng bibigyan po nila sa inyong option para at least mauti-uti nyo po. Ma'am, saan po binabayaran yung settlement po? Same din po ba dating nagbabayad ka pa na CC? Yes po. Basta po tayo may payment agreement, nagbabayad po tayo using yung credit card number pa rin po natin. Wala pong iba. Yun pa rin po. Pag sinabing mag-send ka sa ganitong account, mag-send ka sa GCash ko, wag na wag po. Same pa rin po sa credit card number para papasok pa rin po yun dun sa account
sa bangko po, rekta. At make sure po na isinesave po yung bawat resibo. Yung copy po, di ba po nabubura po yun agad. Picturean po, para po at least isend nyo po sa sarili yung file para at least meron po kayong sariling kopya. Salamat po, may natutunan po kami. Welcome po. Hello, Mama Janet Plan ko. Ay, ito pala. Tapos, saan ka po nagbabayad, ma'am? Sa agent po or sa bank? Sa bank po, wala po tayong ibang babayaran, kundi ang account number na ilalagay is yung card number po natin. Hindi po sa agent, hindi po sila pwedeng magbigay ng account number nila na doon ibibigay yung bayad natin. Hindi po. Hindi rin po sila pwedeng magbigay ng GCash para doon po tayo magbabayad. Hindi po. Sa mismong user sa mismong card number lang natin at sa mismong bangko kung saan tayo may utang, dun lang po tayo magbabayad. Hindi po pwede sa kahit na kanino. Na may tanong, nakabayad ka na po ba? Meron po akong bawat video ng mga nabayaran ko na. Yes po, marami-rami na po yung aking nabayaran sa ngayon. 3 na lang po yung aking pinoproblema. Inaantay ko na lang pag-alok ng amnesty sila. Paano po yung sa akin nag-file ng small claim sa akin yung BPI? Hindi po third party na collection agency nag-file, kaso kundi BPI mismo. Dun sa mga documents na binigay sa akin, andun lahat yung detailed copy ng mga utang ko. Actually, 250k lang yung credit limit ko, pero utang ko sa kanila ngayon 800k na dahil sa tubo. More than 1 year na ako hindi nakapagbayad sa kanila. First time ko lang makasuha ng small claim. Hindi nakatulong sa kakaisip since wala akong idea kung anong nangyari sa hearing. Yung pong regarding sa BPI, yan talaga ang number 1 iiwasan. Kaya kung may BPI kayo, dapat nakipag-agreement na kayo. Talaga pong nagdedemanda sila, ito o yung isang nag-comment. Talaga pong nagdedemanda ang BPI. Pero ganun pa rin po, still. Kahit umabot pa yan ng ilang kung wala po kayong pambayad. Sasabihin lang po sa inyo, kung kailan, kahit gano'ng katagal, kung kailan may capacity na kayo magbayad, tsaka nyo lang po siya asikasuhin bayaran. Kasi wala rin naman pong mangyayari. Kung sa ngayon, puwersahin nila kayo, wala naman talaga kayong pambayad, wala pong magagawa. Hello ma'am, paano po kontakin ng East West through cellphone po? May po sila, may hotline. Lagi po silang may customer service po na hotline. Yun lang po muna sa ngayon. Bukas ko po iisa-isahin yung ibang mga comment po. Salamat po.